Misteryosong bagong barko ng China namataan kamakailan. Taiwan namataan ang 15 Chinese aircraft, 8 naval vessels na nakapalibot sa kanilang teritoryo. Ang China ay mabilis na umuunlad bilang isa sa pinakamalalakas na puwersa sa dagat sa buong mundo. Sa nakalipas na dekada, naging makabuluhan ang kanilang pagtuon sa pagpapalawak at modernisasyon ng kanilang hukbong pandagat. Isa itong mahalagang bahagi ng layunin ng China na palakasin ang kanilang impluwensya sa rehiyon ng Pacific at maging pangunahing manlalaro sa pandaigdigang usapin sa seguridad. Isa sa pinakamalaking hakbang na ginawa ng China ay ang pagpapalakas ng kanilang aircraft carrier fleet, kabilang ang mga homegrown carrier tulad ng Shandong at Fujian, na nagpapakita ng kakayahan nilang gumawa ng makabagong barkong pandigma. Bukod dito, lumalago rin ang kanilang bilang ng mga advanced destroyers, submarino at ang makabagong armas na ginagamitan ng artipisyal na intelihensya. Sa pamamagitan ng kanilang Belt and Road Initiative, ginagamit ng China ang kanilang naval power upang maprotektahan ang mahalagang ruta ng kalakalan at palawakin ang kanilang presensya sa Indian Ocean, South China Sea at iba pang pandaigdigang ruta ng dagat. Ang kanilang pinakamalakas na kakayahan mag-operate sa malalayong lugar ay bahagi ng kanilang ambisyon na maging isang Blue Water Navy na kayang depensahan ang kanilang interes saan man sa mundo. Gayunpaman, ang mabilis na pag-usbong ng hukbong pandagat ng China ay nagdudulot ng pangamba sa iba pang mga bansa, lalo na sa mga karatig nito. Patuloy na nagiging masalimuot ang usapin sa teritoryo, partikular sa South China Sea, kung saan nagiging sentro ng tensyon ang kanilang agresibong pag-aangkin at militarisasyon ng ilang lugar. Habang patuloy na lumalakas ang hukbong pandagat ng China, malinaw na magiging mahalagang aspeto ito sa pangdaigdigang geopolitika sa mga darating na dekada. Nakatingin ang mundo kung paano gagamitin ng China ang kanilang lumalaking kapangyarihan sa dagat. Ayon sa Ministry of National Defense o MND ng Taiwan, na-detect ang 15 sasakyang panghimpapawid ng militar ng China, 8 barkong pandigma at 4 na opisyal na barko na gumagalaw sa paligid ng Taiwan hanggang alas 6 ng umaga nitong Sabado. Sa 15 sasakyang panghimpapawid ng People's Liberation Army o PLA, 11 ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok sa Hilaga, Timog Kanluran at Silangang Air Defense Identification Zone o ADIZ ng Taiwan ayon sa MND ng Taiwan. Bilang tugon sa aksyon ng China, nagpadala ang Taiwan ng mga sasakyang panghimpapawid at barkong pandigma at nag-deploy ng mga coastal-based missile system upang bantayan ang aktibidad ng PLA. Ngunit noong nakaraang araw, sinabi ng Ministry of National Defense na mas marami silang na-detect, 16 na sasakyang panghimpapawid ng militar ng China, 13 barkong pandigma at 2 opisyal na barko na gumagalaw sa paligid ng Taiwan hanggang alas 6 ng umaga nitong Biyernes. Sa kasalukuyang ngayong buwan ng Disyembre, na-detect ng Taiwan ang 71 sasakyang panghimpapawid ng militar at 50 barko mula sa China. Mula noong Setyembre 2020, ginagamit ng China ang mga taktika ng gray zone sa pamamagitan ng pagdami ng mga sasakyang panghimpapawid at barkong pandigma na mag-ooperate sa paligid ng Taiwan. Ang mga taktika ng gray zone ay tumuktukoy sa isang pagsisikap o serye ng mga pagsisikap na lampas sa karaniwang detersyon o paniniguro na naglalayong makamit ang mga layunin sa seguridad nang hindi gumagamit ng direkta at malaking puwersa. Ang insidenteng ito ay sumusunod sa kamakailang pattern ng tumitinding galaw ng China sa paligid ng Taiwan na nagdudulot ng pangamba tungkol sa katatagan ng rehiyon habang patuloy na ginigiit ng Beijing ang pag-aangkin nito sa isla.
Nitong Disyembre 3, kinundi na ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan ang pakikialam ng China sa mga diplomatikong relasyon ng ibang demokratikong bansa. Itinuturing itong nakakalungkot dahil hindi nauunawaan ng Beijing ang normal na gawin ng diplomasya sa pagitan ng demokratikong bansa at madalas na nagsasagawa ng mga provokasyon. Samantala, sa isang malaking hakbang sa larangan ng maritime warfare, kamakailan ay sinubok ng China ang pinakamisteryosong barkong pandigma nito sa kasalukuyan. Ayon sa mga larawan at video na kumakalat sa social media, ang bagong misteryosong barko ng China ay mukhang isang aircraft carrier, ngunit mas maliit ang sukat. Iniulat na ang misteryosong barko ay may habang 200 metro at pinaniniwala ang nakadaong sa Longxie Island sa timog na lungsod ng Guangzhou, isang pasilidad na pag-aari ng shipping building company na Comac. Ang bagong barko ng China ay tila unang lumusong sa tubig mula September 10 hanggang October 9. Isang video clip na lumabas sa social media isang linggo na ang nakararaan ay nagpakita ng barko na nag-ooperate ng mag-isa. Hindi pa umabot ng 2 buwan mula nang mailungsad na nagpapahiwatig ng mabilis na linya ng paggawa. Pagsapit ng October, nakita ang barko na katabi ng mas malaking unmanned warship ng China, ang JARI-USVA na kilala rin bilang Orca. Ang superstructure na pinakamalapit sa bow ay may kasamang tulay at isang conventional type mast, habang ang mas malaking central o superstructure ay may glazed tower area sa likod para sa pamamahala ng mga flight operations, pati na rin ang isang malaking mast, bagamat ang circular radome na nakita sa itaas sa mga naunang inilathalang larawan ay wala dito. Mas maraming larawan ang kumakalat sa parehong mga network ng Amerika at China na nagbigay ng mas malapitan na pagtingin sa barko. Ang mga larawang ito ay nagbukas ng mga iba't ibang kategorya na nakamark sa open flight deck ng barko. Karaniwang ginagamit ang lugar na ito para sa iba't ibang uri ng rotary wing aircraft. Parehong may piloto at wala na nagpapakita ng pagkakagulat at panganib ng barko. Inihayag ng Ministry of Commerce ng China nitong Martes ang mga hakbang upang higpitan ang kontrol sa export ng mga kaugnay na dual-use na items patungong Estados Unidos bilang bahagi ng mga pagsisikap na pangalagaan ang pambansang seguridad at interes at tuparin ang mga obligasyon ng non-proliferation at iba pang mga international na obligasyon. Ayon sa isang pahayag ng website ng MOC, ipinagbabawal ang pag-export ng dual-use na item para sa US o para sa mga layuning militar. Ayon sa pahayag, sa prinsipyo, hindi papayagan ang pag-export ng dual-use na item na may kaugnayan sa gallium, germanium, antimony, o super hard material patungong Estados Unidos, habang mas mahigpit na pagsusuri sa mga end users at layunin ng paggamit ang isasagawa kaugnay ng export ng dual-use na item na graphite patungong Estados Unidos.